Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay meron naman tayong ipapakitang mutya na nakukuha natin dito sa kalikasan. Itong kalikasan, marami ang klaseng mga kalikasan na tumutubo sa ibabaw ng lupa. Kaya tinatawag po yan kalikasan. Kahit nga sa hangin, kalikasan din yan. Pati yung mga kikita natin sa ibabaw, kalikasan yan. Pero bago ko sisimulan itong kwentong ito, yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like, at mag-share para maka-update din po kayo sa aking susunod na mga upload na mga videos dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa YouTube channel. Hanggang ngayon ay binibigyan pa rin tayo ng karapatan na makapag-upload dito sa YouTube channel. Maraming salamat po. Ngayon po ang ating pag-usapan itong mutya na nakukuha ko sa ahos na hindi ko inasahan na mayroon pong laman na bato at mutya itong ahos na ito. Itong ahos na ito, nakukuha ko ito araw ito ng Biyernes. Ito'y aking iniipon lang ito dahil Biyernes lang ito nakuha, iniipon ko lang. Hindi ko siya ginalaw, baka sakaling bumalik siya sa dati na lumambot ang kanyang katawang ahos, kaya hindi ko ginalaw. Ngayon ko lang na-vlog. Binilang ko nung Biyernes, mga ilang araw bago ko na-vlog para panigurado na yung aking nakikitang mutya na sigurado talagang mutya, dahil minsan kasi yung mutya ay bumalik sa dating lambot. Kaya siniguraduhin ko po, gisigurado ko na siya po ay magiging bato sana. Pero ngayon po ay bato talaga siya. Nagiging bato na yun talaga siya, na sure na akong siya ay bato. Papakita ko sa inyo dahil ang aking paghawak nito at ang aking pagbutas o tinatawag na ang aking pagkakuha, dahil nga ito po ay natuklasan ko na kinuha ko itong pag-open ko. Itong sa totoo lang po, itong ahos na ito ay aking binili. Binili ko po ito, tapos bala ko sanang magluto, tapos siyempre gamitan na itong ahos, sibulyon, luya at sibuyas na dahon. Ngayong ahos ngayon, hinati-hati ko ito. Paghati ko niyan, nagtataka ako bakit may bato sa ilalim ng kanyang katawan. Kaya hindi ko siya tinuloy na binuksan, sa halip na wala akong ginalaw dito maskin isa. Wala akong ginalaw kasi nagduda ako na baka galawin ko, baka lumambot yung kasama niya na nagiging bato. Kaya hindi ko ginalaw. No, hindi ko ginalaw. Ngayon, dahil hindi ko siya ginalaw, ni isa dito wala akong kinuha, no, na aking nakikita na may bato sa loob, na ahos din ang forma. Kaya nagkuha na lang ako ng ibang ahos na binili ko na para gagamitin kong panglamas sa aking niluluto. Ito ay binukod ko ito, tapos hinihintay ko ng ilang araw para makasure talaga ako siya ay nagiging bato na. Ngayon ipapakita ko sa inyo, i-open ko itong aking hinahawakan at ipapakita ko sa inyo siya ay bato. Ngayon po ay bubuksan na po natin. Oh, yan ang laman. Yan ang laman sa ilalim ng kanyang katawan na bato talaga. Ito, 2 piraso po ang laman. Ito oh. Maliit na ahos na nagiging bato. Ayan o. Ayan. Maliit na ahos na nagiging bato. Isisingit ko muna ito. Shout out sa nag-inquire itong balat na hanginan. Ito po ang balat hanginan. Ayan. Nagiging bato po. Shout out sa kay Nuli Cabral. Ito po ang pinapakita ko sa inyo na nakita ko rin, na hinahawakan ko na bato na
balat hanginan. Yan po. Hindi ko na ito isasabi kasi nakakita ka na kahapon kung paano ko nakuha. Ngayon i-continue natin yung usapan natin. Ito po ang ahos na aking nakikita na nandito sa loob. Ngayon, ang dahilan nakita ko yan dahil binuksan ko yan, pagbukas ko biglang nahulog itong dalawa. Bigla siyang nahulog ganyan. Mabuti hindi siya sa baba, nahulog sa kusina lang, doon sa lababo. Kasi ang kusina may lababo yan, may mesa nga doon. Pag ganon ko, may dalawang laman. Tapos ginanon ko, kinusi-kusi ko ganyan, kinurit ko yan. Ang tigas man. Ay ngayon po ay nakapagdesisyon ako na itago muna, hindi ko muna ito kunin kahit isa. Itong maraming mga laman-laman ito, hindi ko pinagkukunan yan dahil alam ko na yan po ay birtod. Kasi kapag magkuha ko isa dito, baka lumambot ito. Baka bumalik sa lambot ba, kasi siya parang mangluod sa Bisaya na. Ano ba yung sa Tagalog na mangluod? Baka baka mahiubos ba? Mahiubos siya na mangluod siya nga gikwaan iyang kauban. Ngayon ayan bato talaga siya, no? Sure tayong bato. Ay mutya talaga. Ngayon, open natin yan natin, ibalik natin sa dati. Ganyan po yan. Diyan siya sa loob, no? Diyan siya sa loob. Ayan. Ngayon, ang kwento natin dito kung ano ang gamit nito. Ang kwento natin, no? Kwento natin yung mga gamit sa ahos. Itong ahos ay araw-araw po natin ginamit yan. Di ba? Umaga, tanghali, hapon. Depende sa iyong sikap, sa iyong pagluluto. Meron nga isang bisis lang tayo magluto, pero hindi mawala ang ahos, mas lalo na pag mga ulam ang ating gagawin. Maliban kung pinirito yan. Pero kung hindi pinirito, mga adobo, yung mga pinakwit o mga paksiw, meron talagang ahos yan. Sa mga pagkain natin, hindi mawala ang ahos. Ngayon po, kung ispretulin po natin yan pag survey yung ganyan, ng mga klaseng mga agimat, yan po ay espesyal siya na nagbibigay buhay sa ating buhay. Dahil kapag wala yan, hindi tayo mabubuhay. Mabubuhay man tayo, pero kapag magluto tayo, hindi talaga yan mawala. Yan po ay uso. Nung unang panahon pa yan. At gamot din po yon. Itong ahos, maraming gamot yan. Kung alam nyo lang po, maraming gamot yan. Maraming benepisyo yung ahos. Yan ang mga sikreto sa mga veteranong tao na mataas po yung buhay nila. Di ba? Yan po ay pampahaba ng buhay at anti-cancer po ito. Lahat ng mga cells organ ng mga bakterya makakamatay po itong ahos. Gamot yan na maraming bakterya na mapapatay natin. Ngayon kung susurbihin natin, yan po ay espesyal talaga. Maliban na pampahaba pa ng buhay, maganda rin yan sa pampaswerte. Dahil araw-araw po yan ginagamit yung ahos. Maliban sa araw-araw ginamit, ibig sabihin pampaswerte yan. Pampahaba pa ng buhay, gamot sa mga katawan ng may mga kanser. Ang paggamit ito, kung halimbawa may kanser ka, kahit wala kang kanser, pwede mo ito ibabad sa tubig. Tapos inumin mo. Mawalang mga sakit-sakit natin. Ibalot mo ng tela. Ilagay mo yung paglalagyan ng pera. Pwede mo yan ilagay sa pitaka, maliit lang yan. Maliit lang po yan, maliit lang. Pwede lang po yan ilagay sa pitaka. Para palagi kang may pera. Yun lang ang mga espesyal na spiritual survey ko. Kayo naman magdagdag kung ano ang kalaman na pwede natin gawin dito. Yun lang po at maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. At God bless po sa inyong lahat.